Kinabukasan matapos ang pagsusulit sa Novice Dungeon, si Lin Moyo ay tumungo sa Shensha Empire. Sa Shensha Empire Exchange, inilapat ni Lin Moyo ang kanyang kamay sa Mona Stone upang patunayan na siya ay isang mamamayan ng Shensha Empire, may level na 1 at 0 na puntos ng kontribusyon. Pagkatapos, sinubukan ni Lin Moyo na hanapin ang mga bagay na angkop sa kanya. Nakita niya ang ilang interesanteng misyon kung saan kailangang magtipo ng walang hanggang dami ng green sprout grass. Halaga ay 50 ginto bawat piraso. Magtipo ng walang hanggang dami ng black wolf skin, halaga ay 20 ginto bawat piraso. Magtipo ng walang hanggang dami ng beast bone, halaga ay 30 ginto bawat piraso. Naisip ni Lin Moyo na may malaking halaga ng ginto na ibinibigay para sa misyong ito, kaya't malamang na medyo mahirap ito. Ang pagiging kahirapan ng kaharian ay inilalagay sa mga kategorya ng normal, nightmare, at hell. Ang normal na kahirapan ay ang pagpatay sa ilang mga goblin, ang kahirapan ng nightmare ay maraming beses mas mahirap kaysa sa normal. At imposibleng daanan ito nang hindi may malakas na koponan. Sa kabilang banda, ang kahirapan ng hell hindi ito bagay na kayang pasanin ng normal na mga profession, at waring hindi pa kayang pasanin ni Lin Moyo ang misyong ito na may kahirapang hell sa kasalukuyan. Bago lumabas ng syudad, sinuri si Lin Moyo ng mga city guard, level 7, necromancer identification card. Iniisip ng guard kung ano ang profession ng necromancer, at saan ang paaralan na ito na nagpapalabas ng level 7 patungo sa labas ng syudad. Sinabi ng guard kay Lin Moyo na aktibo na ang kanyang traveling certificate, maaari na siyang maglakbay ng malaya sa mga syudad ng Shengxia Empire mula ngayon. Payo ng guard kay Lin Moyo, maraming halimaw sa labas kaya mag-ingat siya, lalo na sa gabi. Kung mayroong anumang panganib, pwede siyang bumalik. Ang kanyang kaligtasan ang pinakaimportante. Nagpasalamat si Lin Moyo at sinabi niyang gawin niya iyon. Sa labas ng mga pader ng syudad ay isang lupaing desyerto. Ito ay dalawang magkaibang mundo sa loob at labas ng syudad. Naririnig ni Lin Moyo ang mga udyok ng mga halimaw mula sa malayo, kahit ang hangin ay puno ng amoy ng dugo. May isang goblin na nagtatago sa likod ng isang bato, naramdaman ni Lin Moyo ang presensya ng goblin. Ipinasabi niya sa kanyang skeleton warrior na patayin ang goblin na iyon. Nagsalakay ang goblin kay Lin Moyo, isang goblin na may level na 10, ngunit alam ni Lin Moyo na praktikal na walang halaga ang isang goblin na level 10 para sa kanyang skeleton warrior, na may mga stats na 375. Nang tamaan ng goblin ang kanyang itim na bakal sa skeleton warrior, walang pinsalang naidulot ito sa warrior. Natakot ang goblin, at pinatay ng skeleton warrior ni Lin Moyo ang goblin na iyon. Bigla na lamang nag-atake ang isang grupo ng mga goblin kay Lin Moyo. Nagsimula ng patayin ng mga warrior ni Lin Moyo ang mga halimaw na iyon. Nakatayo lamang si Lin Moyo roon, wala nang ginagawa. Iniisip niya ang kakayahan ng isang goblin na may level na 10. Kung magagawang sumabay niya ang kanyang pag-unlad, malamang ay makakarating siya sa level na 15 sa huling pagsubok. Inaalala ni Lin Moyo na ang kanyang kapatid ay nakarating sa level na 16 bago ang huling pagsubok. Paano kaya niya ito nagawa? Nang isipin ni Lin Moyo ang masasayang araw na inilagi niya kasama ang kanyang kapatid, sinabi niya sa sarili na papasok siya sa Xiajing Academy para sa kanyang kapatid. Tumataas ang level ni Lin Moyo mula sa level 7 hanggang level 10, ngunit walang malaking pagbabago sa iba pang mga stats. Tuwing tataas ito, magdaragdag lamang ito ng 10 puntos. Subalit tumaas ang espiritu ni Lin Moyo mula sa 180 hanggang 300. Nadagdagan ng 120 puntos. Sinasabi na magkakaroon ng malaking pag-angat matapos makamit ang level na 10. Isinama si Lin Moyo sa profession ng mage, kaya ang pinakamalaking pag-angat ay ang espiritu. Hindi inaasahan ni Lin Moyo na aabot siya sa level na 10 ng mabilis. Lumakas din ang kanyang talento. Ang kanyang mga skeleton warriors ay nag-level up patungong bronze. Ang mga bronze skeleton warriors ay nasa level na 10, may 1500 puntos sa stats, at hindi lang yun, may aktibong rage skill ang isang bronze skeleton warrior. Sinabi ni Lin Moyo na mukhang kayang pamahalaan ang lugar na ito gamit ang kanyang bronze skeleton warrior. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang wala na siyang kalaban sa lugar na iyon. Bigla na lamang may isang arrow na dumaan patungo kay Lin Moyo. Tinamaan siya ng arrow sa balikat.
Naging aktibo ang kanyang passive skill na damage transfer, at naipasa ang pinsala sa kanyang skeleton warrior. Nakita ni Lin Moyo ang isang babae na tumatakbo papalayo sa kanya. Nag-isip si Lin Moyo, sino kaya ito? Ngunit nang tingnan niya ang kasuotan nito, napagtanto niyang maaaring profesyon ng assassin ang babae, at maaaring isang archer ang sumalakay sa kanya. Tumakbo papalayo ang babae mula sa lugar. Pagkatapos, may dalawang lalaki, isa ay may hawak na magic staff at ang isa naman ay may bow, ang lumapit kay Lin Moyo. Alam ni Lin Moyo na sila ang sumalakay sa kanya. Inalis ni Lin Moyo ang arrow at iniisip na mali ang kanilang direksyon, hindi na nila maaabutan ang assassin na yon. Sinabi ng lalaking may bow sa isa pa na matalino at assassin ang taong yon. Marahil ay nakatakas na. Tinawag ng lalaking may bow na bata si Lin Moyo at tinanong kung nakita niya ang isang taong nakasuot ng itim na damit na dumaan. Hinihiling ni Lin Moyo sa lalaking yon na humingi ng paumanhin dahil tinamaan siya ng araw nito. Humingi ng tawad ang lalaking may bow kay Lin Moyo dahil inakala niyang tinamaan siya ng araw nito. Pero hindi naman siya nasaktan. Sinabi ni Lin Moyo na huwag na niyang ituloy iyon. Nakita niya ang galit sa mga mata ng lalaking yon. Pero nang makita ng isa pang lalaki na mayroong skeleton warrior si Lin Moyo, inakala niyang isang summoner ng mga andayang ang binata. Sinabi ng lalaking yon na tanging ang mga itinatagong kriminal na may madilim na kaisipan ang kayang gumising ng nakakadiring profesyon ng pagtawag ng andayang. Sinabi niya sa kasama na tiyak na hindi si Lin Moyo ay isang mabuting tao. Pinigilan sila ng lalaking may bow na itigil ito, at pareho nilang iniwan ang lugar. Sinabi ni Lin Moyo sa kanila na dapat nilang ikonsidera ang kanilang sarili na swerte. Halos ay summon na ni Lin Moyo ang lahat ng kanyang skeleton warriors. Iniisip niya na kung magiging masama sila, mababayaran nila ito ng 100 beses mas masama. Matapos ang ilang sandali, umupo si Lin Moyo sa isang bato habang pinapatay ng kanyang mga sundalo na skeleton ang mga goblin na level 10 at 11. Iniisip ni Lin Moyo, nababawasan na ang mga experience points. Pagkatapos ng level 10, tumaas ng 3 beses ang experience na kailangan upang mag-level up. Ayon sa kanyang kalkulasyon, kailangang patayin niya ang 5,000 goblin upang maabot ang isang level. Naisip niya na hindi siya makakapag-level 11 ngayong gabi, kahit magpatuloy na patayin ng kanyang skeleton warrior ang mga ito magdamag. Hapon na pala, iniisip ni Lin Moyo na hindi na siya makakabalik. Kung gusto niyang makapasok sa Xia Jing Academy, kailangan niyang maglaan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa iba. Sa gabi, sinilayan ni Lin Moyo ang apoy sa gubat. Iniisip niya na batay sa kasalukuyang bilis ng pag-level up, malamang na makarating siya sa level na 13 bukas. Ngunit hindi pa rin tiyak kung aabot siya sa level 15 sa susunod na araw. Pagkatapos ng level na 15, babagal na rin ang bilis ng pag-level up. Kung magpapalipas pa siya ng isang araw, hanggang sa level 16 na lang ang kaya niyang abutin. Iniisip ni Lin Moyo, paano kaya nagawa ng kapatid ko na maka-level up ng ganoon kabilis? Alam ko na isa siyang sword dancer sa legendary profession, ngunit wala siyang paraan na malampasan ang bilis ng pag-level up ko. Baka mayroon akong hindi napansin. Baka sa Shihai Mines Dungeon, nagtulungan siya sa ibang mga tao at sinalakay nila ang Nightmare Difficulty Dungeon na may mas maraming XP. Kaya siya nasugatan noong nagbalik siya noon. Baka tama ang hinala ko. Kaya bukas ay magtungo ako roon at tingnan. Bigla may narinig na hakbang. Naging alerto agad si Lin Moyo at ang kanyang mga skeleton warriors. Iniisip niya na baka isang level lang professional. Ngunit hindi maraming tao ang magle-level sa ganitong oras. Baka naliligaw sila. Nagkataon na yon ay parehong assassin na nakita ni Lin Moyo kaninang umaga. Tinanong ng assassin si Lin Moyo kung meron itong pagkain. Binigyan ni Lin Moyo ng isang kamote ang assassin. Inalis ng assassin ang kanyang mask at nagpakita ng magandang mukha. Walang kaarte-arte, agad na kinain ng babae ang kamote kahit mainit pa. Nakita ni Lin Moyo na mukhang gutom na gutom ito. Bigla na lamang naipit ang pagkain sa bibig ng babae. Binigyan ni Lin Moyo ito ng tubig. Pagkatapos uminom, nagpasalamat ang babae kay Lin Moyo at tinanong siya sa kanyang pangalan. Hindi agad sumagot si Lin Moyo. Sinabi ng babae kay Lin Moyo na kung hindi siya mahilig magsalita, bakit hindi sila mag-analyze ng skills sa isa't isa. Parehong hinawakan ni Lin Moyo at ang babae ang kanilang mga daliri para mag-analyze ng skill.
Ngunit biglang may natanggap na notification si Lin Moyo na failed analysis. Hindi niya nakuha ang impormasyon. Tumatawa ang assassin girl at sinasabing walang nakuha si Lin Moyo. Tiningnan ng babae ang impormasyon ni Lin Moyo at nalaman niyang ang pangalan nito ay Lin Moyo. Level 10, at ang profession ay necromancer. Sinabi niyang hindi pa niya naririnig ang profesyong yun at tinawag itong kakaiba. Nagtanong ang babae kay Lin Moyo kung ang skeleton na kasama niya kanina ay ang kanyang summon. Sabi niya, napakaraming undead summons. Tinanong din ng babae si Lin Moyo kung bakit hindi siya nagsasalita, kahit na hindi naman ito mukhang pipi. Tinanong ni Lin Moyo kung bakit. Excited na nagtanong muli ang babae kay Lin Moyo, at doon ay natuklasan niya na marunong itong magsalita. Nagtanong ulit si Lin Moyo kung bakit. Sumagot ang babae na itanong ni Lin Moyo kung bakit hindi gumana ang analytics skill niya. Ipinaliwanag niya na ang badge na ito ay isang blocking badge. Kapag mayroon ito, hindi kayang gamitin ng sinuman ang analytics skill sa kanya na hindi 10 level pataas sa kanya. Inilagay ng babae ang badge na yon sa tabi at pinakiusapan si Lin Moyo na subukan ulit ang analytics skill sa kanya. Ginamit ni Lin Moyo ang analytics skill at lumabas ang impormasyon ni Ning Yi sa harap niya. Si Ning Yi ay isang level 19 na shadow assassin. Biglang naramdaman ni Lin Moyo at Ning Yi ang presensya ng 3 ibang lalaki. Ito ay ang parehong bow user at magician na nakita ni Lin Moyo kaninang umaga, at may kasama pang isang shield user. Naramdaman na rin ito ng mga skeleton ni Lin Moyo. Nagplano silang palibutan sina Lin Moyo at Ning Yi. Sinabi ni Ning Yi na hindi pa ba sila tapos? Isang mid-rank skill scripture lang yon. Matagal na siyang sinusundan ng mga yon pero hindi pa rin sumusuko. Sabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na aalis na siya at hahanapin siya kung magkakataon. Bigla may arrow na dumating patungo kay Ning Yi. Nakaiwas si Ning Yi sa arrow at ito ay tumama sa lupa. Mayroong parang espiritual na paglusob mula sa arrow at lumitaw ang isang pulang tanda ng arrow sa itaas ni Lin Moyo at Ning Yi. Ngumiti ang lalaking may bow dahil ito ay isang marking arrow. Sabi ni Ning Yi, ito ay problema. Iniisip ni Lin Moyo na ang archer ay may anti-invisibility skills, isang kasanayan na magmamarka sa target, gawing madali itong target at hindi kayang mag-invisibility. Talagang pinaghandaan nila. Lumingon ang magician at sinabi kay Lin Moyo na hindi na sila makakatakas ngayon. Sinabi ng magician, tama ang hinala ko, magkasama kayo. Nakakadiri isang rat assassin at isang masamang dark undying summoner. Magandang kombinasyon kayong dalawa. Sinabi ni Ning Yi sa kanila na hindi kasama si Lin Moyo. Ibibigay niya ang skill scripture at maghihiwalay at pabayaan na sila. Ngunit sinabi ng lalaking may bow na sana'y ginawa niya iyon isang araw pa. Ngayon, mas mabuting patayin na lang siya, ang mga patay ay hindi makakapagsalita. Walang makakaalam na mayroon silang mid-rank skill scripture. Sabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na siya na ang bahala at tumakas na siya. Iniisip ni Ning Yi na level 10 lamang si Lin Moyo, hindi niya ito pwedeng isama sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na siya ay isang shadow assassin at sa ilalim ng gabi siya naglalaro. May mga paraan siyang makalabas sa sitwasyon. Tiningnan siya ni Lin Moyo at iniisip na hindi siya tatakbo kaninang umaga kung talagang kaya ni Ning Yi. Halataan na mas malakas sila at nawala na ang invisibility skill niya dahil sa marking arrow. Sinabi ng lalaking may bow na tigilan na ang drama. Sinabi sa kanilang party na huwag nang patagilan at salakayin na siya. Itinaas ng magician ang kanyang staff at sinabi na hindi lamang niya gustong patayin si Ning Yi, gusto rin niyang patayin si Lin Moyo. Ginamit niya ang kanyang illumination skill. Iniisip ng magician na ang illumination skill ay hindi lamang ginagamit upang magliwanag. Ito ay nagpapalayas din ng kadiliman at pinalalakas ang abilidad niya. Ang pinakamahalaga, ito ay isang laban sa invisibility skill ng assassin. Tinawag niya si Ning Yi na magnanakaw at sinabing patay na patay siya ngayon. Handang harapin ni Ning Yi ang laban at sinabi niyang ibibigay niya ang lahat. Ganun din ang 3 kalaban na handang umatake kay Lin Moyo at Ning Yi. Subalit bigla, nag-summon si Lin Moyo ng kanyang skeleton warrior. Galit na sinabing sayang ang enerhiya at pinandirihan niyang undying nakakadirang summons. Atake ng magician si Lin Moyo gamit ang kanyang blazing fireballs at sinabi na ito ay skill ng level 20 mage. Sisirain niya si Lin Moyo hanggang sa maging abo.
Pinigilan ni Ning Yi si Lin Moyo at sabi niyang tumakbo siya. Bigla namang nakita ni Ning Yi na ang kanyang paa ay nahawakan na pala ng spiritual strings. Naguluhan siya kung kailan nangyari yon. Inilunsad ng lalaking may bow ang 3 arrow sa kanya, triple shots na may triple na pinsala. Ibinigay ni Ning Yi ang kanyang buhay para iligtas si Lin Moyo, pero nagulat siya nang itulak siya nito papunta sa direksyon ng fireball attack ng magician. Biglang lumitaw ang 2 skeleton warrior sa harap at likod ni Ning Yi. Isa sa kanila ay hamarang sa fireball at ang isa naman ay hamarang sa mga arrow. Sumulpot pa ang isang skeleton warrior sa harap ng shield user at sinipa ito, kaya't ito ay napalayo. Ang skeleton warrior na nahit ng fireball ay walang pinsalang nakuha. Natakot ang magician dahil hindi niya maiintindihan kung bakit hindi niya maipapatay si Lin Moyo. Nagsabi siya sa skeleton warrior na huwag lapitan siya. Iniisip ng magician na isang level 21 na mage siya at ang kalaban niya ay isang level 10 lamang. Bakit hindi niya masugpo si Lin Moyo? Nalito din ang iba sa kanila, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mga skill ay hindi epektibo sa summon. Bakit may ganoong kalakas na stats ang summon? Biglang naglitaw ang isang blue flame sa itaas ng 3 kalaban. Takot na takot sila habang tinitigan yon. Isang armadong hukbo ng mga undead skeleton warriors ang sumalubong sa kanila. Pinalibutan sila ng mga skeleton warriors. Nagtaka si Ning Yi at naisip kung ito ba ang mga skeleton warriors na nakita niya kanina. Balot sila ng sugat pero bakit sobrang lakas nila? Ganun nga ba kalakas ang isang level 10 summon? Paanong ang level 20 na mage at archer ay walang pinsala sa kanila? Nang makita niya ang kanilang bilang, naisip niya kung hindi ba ito sobrang dami. Tumingin siya sa likod at nandoon si Lin Moyo. Binuksan na ni Lin Moyo ang kanyang mga mata. May asul at berdeng apoy sa kanyang mga mata. Ginamit ni Lin Moyo ang kanyang comprehensive increase skill. Atakihin ng mga skeleton warriors ang 3 kalaban. Atakihin ng mga skeleton warriors ang magician. Sa gitna ng laban, nagbuo ng magic barrier ang magician upang protektahan ang sarili. Ngunit mabilis na nasira ng mga level 10 na skeleton warriors ni Lin Moyo ang barrier. Pagkatapos nito, sinubukan ng magician gamitin ang kanyang flame barrier laban sa mga skeleton warriors. Ngunit nagulat siya dahil walang epekto ang kanyang apoy sa mga ito. Sa halip, pinagputol ng mga skeleton warriors siya sa maraming bahagi. Nagtangkang tumakas ang archer nang makita ang pagkamatay ng magician. Ngunit hinabol siya ng isang skeleton warrior. Nagtataka ang archer kung bakit hindi niya ito matakasan. Meron siyang agility attribute na 1000. Hindi niya alam na ang agility ng mga skeleton warriors ni Lin Moyo ay 1500. Naisip niyang imposibleng makatakas sa kanila. Samantala, ang Shield Knight ay gumamit ng extreme defense skill upang mapagtanggol ang sarili at tumakas. Nabigla si Lin Moyo dahil hindi niya inaasahan na may extreme defense skill pala ang Knight. Ito ay isa sa mga core skill ng isang Knight na nagbibigay ng pansamantalang malakas na depensa. Ang isang level 20 na Knight na gumagamit ng skill na ito ay kayang harapin ang mga atake ng isang level 40 na Mage. Nagdesisyon si Lin Moyo na huwag payagang makatakas ang Knight at Archer. Binalaan niya ang kanyang mga skeleton warriors na huwag hayaang makatakas ang dalawa. Inutusan niya ang kanyang mga skeleton warrior na gamitin ang kanilang Berserk Strike skill. Sa Berserk Strike, 200% ng kanilang lakas ang maaaring idagdag sa kanilang pag-atake. Lumabas ang apoy mula sa kanilang mga espada habang inaatake nila ang Knight. Nagulat ang Knight dahil hindi niya alam na may mga skill pala ang mga skeleton warriors. Alam niya na ang extreme defense ay magtatagal ng 1 minuto, pero mas mabilis itong matatapos kung mas maraming atake ang dumating. Halos abot kamay na niya ang kanyang limitasyon. Sa huli, bumagsak ang kanyang extreme defense skill, at napalibutan na siya ng mga skeleton warriors. Naalala ni Lin Moyo ang sinabi ng kanyang kapatid na kung mayroon siyang layunin, dapat niya itong gawin at huwag mag-atubiling tumuloy. Nang matapos ang laban, naalala ni Lin Moyo kapag namatay ang may profession mahuhulag ang kanilang kagamitan galing sa storage space. Binuksan niya ang storage space ng mga kalaban upang tingnan ang mga nahulog na item. Nakuha niya ang mga bronze rank Carmen staff, battle bow, shield, at sword. Napagtanto ni Ning Yi na ang mga iyon ay mga item mula sa Carmen's Orc Legion Dungeon,
isang level 20 dungeon sa labas ng Shanghai City. Naisip nila na marahil ay madalas pumunta doon ang tatlong kalaban. Iniisip ni Lin Mouyo na ang 4 na piraso ng kagamitan ay walang halaga at maaaring ibenta ito para kumita ng pera, kaya itinago niya ang mga ito sa kanyang portable storage. Nakuha rin ni Lin Mouyo ang isang primary skill scroll, na alam niyang nagkakahalaga ng 10,000 ginto at napakalaki ng halaga nito. Iniisip niya kung ibebenta o gagamitin niya ito. Ang primary skill scroll ay maaaring magbigay ng mga kasanayan na nasa ilalim ng level 20, at posible ring makakuha ng acquired skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Mouyo kung naranasan na niya ang pagkakaroon ng primary scroll. At sinabihan siya na dapat niyang gamitin ito. Bagaman maaaring makuha niya ang isang kasanayan na alam na niya, mayroon din pagkakataon na matuto ng mga bagong kasanayan. Nagtanong si Ningyi kung ibebenta ni Lin Mouyo ito para sa pera, at kung desperado siya sa pera. Sinabi niya kay Lin Mouyo na hindi ito advanced skill scroll kundi primary lang, at hindi ito masyadong mahalaga. Iniisip ni Lin Mouyo na sa mga katulad ni Ningyi, ang 10,000 ginto ay hindi gaanong halaga. Mukhang ang background niya ay hindi normal. Nagtanong si Lin Mouyo kung paano gamitin ang scroll, at sinabi ni Ningyi na simple lang, sabihin lang ang use, habang hawak ang scroll. Sinubukan ni Lin Mouyo sabihin ang use, pero wala namang nangyari. Niloko pala siya ni Ningyi at sinabihan na dapat mas malakas ang pagsabi. Nalaman ni Lin Mouyo na kailangan ng espiritual na enerhiya para maisakatuparan ang scroll, kaya inilagay niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa loob nito. Nagsimula itong kumislap. Naguguluhan si Ningyi kung paano nalaman ni Lin Mouyo kung paano gamitin ang scroll. Natanggap ni Lin Mouyo ang mensahe na natuto siya ng bagong kasanayan na tinatawag na corpse explosion. Nagiging explosive ang mga bangkay at nagdudulot ito ng 10% na pinsala sa mga kalaban sa loob ng 1 metro. Iniisip ni Lin Mouyo na bagamat tila mahina ang kasanayan, kapag kinonsidera ang kanyang talento, lalawak ang saklaw nito hanggang 10 metro pagkatapos ng pagpapabuti, at maaari nitong simulan ng isang chain explosion mula sa mga bangkay ng mga kalaban. Nalaman ni Lin Mouyo na dahil sa kanyang talento, naging divine skills ang lahat ng kanyang mga kasanayan. Tinanong ni Ningyi si Lin Mouyo kung natuto siya ng bagong kasanayan, at sinagot niya ito ng oo. Nagtanong si Ningyi kung bakit hindi siya masyadong nagsasalita kahit maganda naman ang kanyang boses. Iniisip ni Lin Mouyo na medyo iba si Ningyi sa mga babae sa paaralan at pinuri ang magandang boses niya. Nagpasalamat si Ningyi kay Lin Mouyo sa pagliligtas at pagpuri sa kanyang boses, at ibinigay niya sa kanya ang isang treasure box. Nakita ni Lin Mouyo sa loob nito ang isang intermediate skill scroll, na nagkakahalaga ng 1,000,000 ginto at 100 beses na mas mahalaga kaysa sa primary skill scroll. Alam niyang napakalaking halaga nito. Lin Mouyo tinitigan si Ningyi na nag-iisip. Hindi ba siya hinabol dahil sa skill scroll na ito? At ngayon, ibinibigay na lang niya ito. Umupo si Ningyi sa harap ng apoy at sinabi kay Lin Mouyo na natuklasan niya ang isang nakatagong kahon noong siya ay nasa Carmen's Dungeon sa Shanghai City. Ang mga ganitong kahon ay lumilitaw ng random at swertihin lang siya na nakakita nito. Nakuha niya ang intermediate skill scroll pagkatapos buksan ang kahon, pero hindi niya alam na binabantayan siya ng mga kalaban. Gusto nilang agawin ito mula sa kanya at kahit na hindi gaanong halaga ang scroll, hindi siya basta-basta magbibigay ng bagay na natuklasan niya. Kaya hinabol nila siya habang siya ay tumatakas mula sa Shanghai City hanggang sa ibang lugar. Ilang araw na siyang tumatakbo pero patuloy pa rin siyang sinusundan, nakakainis talaga. Tanong ni Lin Mouyo sa kanya, halos mamatay na siya kanina dahil sa scroll. Sinabi ni Ningyi na huwag siyang mag-alala, kapag siya ay mabigat na nasugatan ay automatikong malilipat siya sa ibang lugar. Pero nagpapasalamat pa rin siya kay Lin Mouyo, kung hindi dahil sa kanya, baka nasaktan siya ng tuluyan. Nagpapakatino si Ningyi, sinasabing masakit kapag nasasaktan, kaya siya ang pinakatakot kapag nasasaktan. Iniisip ni Lin Mouyo na nag-aalala siya ng walang katuturan. Marahil siya ay isang batang babae mula sa isang malaking pamilya at may treasure na kaya siyang iligtas kapag nasa kapahamakan. Sinabi ni Ningyi kay Lin Mouyo na ang intermediate skill scroll ay sa kanya na ngayon. Nagtanong siya kay Lin Mouyo kung may iba pa silang makakain, sinasabi niya na gutom siya. Mayroon pang kamote si Lin Mouyo at hiningi ni Ningyi. Habang kumakain ng kamote,
tinanong ni Ning Yi si Lin Moyo kung para sa pag-level up ba siya narito. Tiningnan niya ang level ni Lin Moyo at sinabing hindi pa siya nakakapasok sa universidad. Tinanong siya ni Ning Yi kung saan niya plano mag-aral. Sinabi ni Lin Moyo na plano niyang pumasok sa Xiajing University. Habang kinakain ang kamote, naisip ni Ning Yi na dahil sa kanyang kasanayan, pwede siyang makapasok sa kahit anong universidad. Kayang patayin ng isang ordinaryong level 10 ang mga level 20 na profession. Kung hindi siya makakapasok sa Xiajing University, ibig sabihin ay wala nang ibang makakapasok. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na kapag pumasok siya sa Xiajing University, dapat niyang tandaan na pumunta sa Shenxia Tower nila. Ang unang pag-clear ay magbibigay sa kanya ng doble na premyo, kaya kailangan niyang malampasan ng maraming palapag sa kanyang unang pagtatangka. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng maraming puntos. Sa Xiajing, ang mga puntos ay katumbas ng ginto, at mayroon ding creation seminary sa Xiajing, kaya kung kaya niya, dapat siyang pumunta roon. Matapos sabihan ang lahat, inantok na si Ning Yi. Samantalang si Lin Moyo, nag-meditate upang maibalik ang kanyang espiritual na enerhiya. Kinabukasan, paggising ni Ning Yi, sobrang gutom na siya. Nagtanong siya kay Lin Moyo kung mayroon pa bang kamote. Ibinigay ni Lin Moyo ang ilang kamote, pero hindi ito sapat para sa kanya. Hiniling niya kay Lin Moyo na bigyan siya ng mas marami. Sinabi ni Ning Yi na bilang isang lalaki, dapat maging mapagbigay siya at ibigay sa kanya ang lahat. Sinabi ni Lin Moyo na talagang wala nang natitira. Ngumiti si Ning Yi at sinabing naniniwala siya. Nagpaalam si Ning Yi para magpataas ng kanyang level. Sinabihan niya si Lin Moyo na sana magkita sila muli sa susunod na pagkakataon at sinabing kailangan niyang madaliin ang pagtaas ng level upang mag-level up sila ng sabay. Matapos umalis si Ning Yi, pumunta si Lin Moyo sa mga bangkay ng mga taong iyon. Gusto niyang subukan ang kanyang bagong kasanayan na natutunan kaya ginamit niya ang kanyang corpse explosion skill sa mga bangkay. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa mga bangkay. Pagkatapos itong palakasin ng talento ni Lin Moyo, lumaki ang sakop ng epekto nito. Parang isang divine skill na hindi mapigilan. Natuklasan ni Lin Moyo mula sa perspektibong ito na mas malakas pa ang paggamit nito sa himpapawid. Napagpasyahan ni Lin Moyo na subukan ito sa loob ng mina ng Shihai. Habang naglalakad, iniisip ni Lin Moyo na pagkatapos mag-transition ang Skeleton Warrior mula sa Black Iron hanggang Bronze, kailangan na ng 70 puntos ng espiritu upang mag-summon ng isa. Ngunit ang kabuuang puntos ng espiritu ni Lin Moyo ay 300 lamang. Dahil nakarecover ang kanyang espiritu kagabi, makakapag-summon pa siya ng 4 na Skeleton Warriors. Ang espasyo ng pagsama ni Lin Moyo ay 100 na ngayon, at mayroon siyang 48 na Skeleton Warriors. Sinabi ni Lin Moyo na walang dahilan upang madaliin ito, babalang araw ay magiging puno rin ang kanyang espasyo ng pagsummon. Mula sa isang bundok, nakita ni Lin Moyo ang pasukan ng mine ng Shihai. Sa harap ng Shihai mine, maraming mga hunter ang nagkatipon upang hanapin ang magandang kasama sa party. Nang pumasok si Lin Moyo kasama ang kanyang Skeleton Warrior, lahat ay umiwas sa kanilang daan. Natanggap ni Lin Moyo ang mensahe mula sa system ng Shihai Mine na pumili ng level, normal o nightmare. Alam ni Lin Moyo na bagaman walang hell difficulty, mayroon ng elite monsters sa normal difficulty na mas malakas kaysa sa ibang mga monsters sa labas. Sa nightmare level, mas pinapalakas pa ang mga elite monsters, kaya mas mahirap itong malampasan. Upang malampasan ang normal difficulty, maganda na magkaroon ng tank, damage dealer, at healer, at para sa nightmares, kailangan ng hindi bababa sa 5 tao sa isang party, double support at double damage dealers. Lumapit ang isa pang hunter at tinanong si Lin Moyo kung siya ay isang summoner. Subalit nang gamitin ng hunter ang kanyang Daosheng ability upang suriin ang level ni Lin Moyo. Nakatanggap siya ng mensahe na nabigo ang teknikang pang-detection dahil sa pagkakaroon ni Lin Moyo ng shielding badge. Natakot din ang hunter ang iyon sa dami ng mga gauge ng Skeleton Warrior ni Lin Moyo. Lahat ay nagsimulang tanungin si Lin Moyo kung gustong maglinis ng dungeon kasama nila. Iniisip ni Lin Moyo na mabuti na binigyan siya ni Yi ng shielding badge. Kung hindi, tiyak na magiging problema ito. Tinanggihan ni Lin Moyo ang kanilang mga alok. Nakatanggap si Lin Moyo ng mensahe upang kumpirmahin ang kanyang pagpili sa nightmare difficulty. Sinabi ni Lin Moyo, confirm to system.
Biglang nawala si Lin Moyo mula roon. Nang makita ito ng ibang hunter, nagulat sila na mag-isa na lang si Lin Moyo. Nagpasya silang abangan kung mabubuhay pa siya. Iniisip nila na baka nais lang ni Lin Moyo magyabang at babalik din siya ng takbuhin na parang duwag. Sa loob ng Shihai Mining Dungeon, nasa isang ligtas na lugar si Lin Moyo kasama ang kanyang skeleton warrior. Amoy na amoy niya ang malakas na amoy ng dugo doon. Alam ni Lin Moyo na masasalakay siya ng mga halimaw paglabas niya sa lugar na yon. Tiningnan ni Lin Moyo ang mga stats ng Goblin Mine Guard, isang enhanced elite level 14 monster. Sinabi ni Lin Moyo, walang duda, ito ay isang enhanced elite monster. Ang mga katangian nito ay ilang beses mas mataas kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Ang lakas at pisikal nito ay sobrang taas, ngunit ang kanilang pag-atake at depensa ay labis na abnormal. Tinawag ni Lin Moyo ang kanyang ibang skeleton warrior. Iniisip niya, ang stats ng isang level 14 knight ay mga 300 hanggang 400 lamang, hindi talaga pantay sa isang enhanced elite monster. Walang magagawa ang normal na professional na linisin ang dungeon na ito kung hindi sila magtatag ng isang party. Pero kumpara sa mga skeleton ni Lin Moyo, walang sinabi ang mga attribute ng enhanced mine goblin. Tuloy si Lin Moyo sa pag-atake at sinabihan ang kanyang skeleton warrior na sumugod. Madali nitong napatay ang level 14 na Goblin Mine Guard. Nakakuha si Lin Moyo ng 4,200 experience points sa pagpatay sa level 14 na Goblin Mine Guard. Nagulat si Lin Moyo sa napakataas na EXP na 4,200. Ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa mga halimaw ng parehong level sa labas. Sa ibang salita, ang pagpatay ng isang halimaw dito ay katumbas ng pagpatay sa 10 sa labas. Nagutos si Lin Moyo sa kanyang skeleton warrior na patayin ang lahat ng mga halimaw sa mina. Iniisip niya na sa loob lang ng ilang segundo, patay na ang isang halimaw. Tiyak na tataas ang bilis ng pagtaas ng level niya. Nakita ni Lin Moyo sa mapa ang mga halimaw. Sinabi niya, walang iiwanan na buhay. Dumating ang oras at maraming mensahe mula sa system na nagsasabing pinatay ng kanyang skeleton warrior ang mga goblin at iba pang mga halimaw. Sa wakas, nag-level up si Lin Moyo at ngayon ay level 11 na siya. Nagulat si Lin Moyo na nakarating siya sa level 11 sa loob ng 5 na minuto matapos mag-level up. Na-recover na rin ang kanyang espiritu at makakapag-summon siya ng 4 pang skeleton warriors. Ngayon mayroon na siyang 56 na skeleton warrior. Ang kanyang skeleton warrior ay level 11 na rin at ang lahat ng kanilang skill ay nag-level up. Sinabi ni Lin Moyo na pagkatapos ng level 10, mas tumaas ang dagdag ng basic stats. Noon, ang strength at agility ay tataas ng 10 bawat level, pero ngayon ay tumaas ng 20 puntos. 100 naman ang espiritu. Naisip ni Lin Moyo na sa pagtaas ng level, mas mataas din dagdag ng bilang ng mga attribute points. Tumaas din ang mga pangunahing katangian ng bronze level skeleton warriors ng 20 at pagkatapos mapalakas ng 10 beses, naging 200 na ito. Ngunit hindi nag-level up ang bagong kasanayan ni Lin Moyo, ang corpse explosion. Nagtataka siya kung bakit lahat ng ibang kasanayan ay nadagdagan maliban sa ito. Iniisip ni Lin Moyo na kung narito si Ning Yi, marahil alam niya ang sagot. Nakatanggap si Lin Moyo ng mensahe na natapos na niya ang lugar at nasa level 11 na siya at 38%. Bigla, naramdaman niya ang isang malakas na lakas na paparating sa kanya. Ito ay mula sa Roar skill ng level 15 na Mine Wolf King. Nagulat si Lin Moyo dahil mataas ang mga stats nito kahit nasa leader pa lang, at lalo pang pinalakas ang katangian ng huling boss. Sinabi ni Lin Moyo na kahit mas mataas ang mga stats ng Wolf King kaysa sa kanyang mga skeleton warriors, marami pa rin itong kalaban. Nag-iisa lang ang Wolf King kumpara sa dami ng kanyang warriors. Sumugod ang skeleton warriors at umatake sa Wolf King, pero ginamit nito ang kanyang roar skill. Alam ni Lin Moyo na kaya pang tiisin ang constitution ng mga skeleton warrior ang atake ng Wolf King. Dahil sa rage strike skill ng kanyang mga skeleton warrior, nagpatuloy ang kanilang pag-atake sa Wolf King. Ngunit muling ginamit ng Wolf King ang kanyang roar skill at nagtulak lahat ng skeleton warriors palayo. Sabi ni Lin Moyo, hindi naman malakas ang atake ng skill na ito, pero magaling itong magpalipad ng mga bagay. Tumakas ang Wolf King,
at nagtaka si Lin Moyo dahil hindi niya alam na pwede palang tumakas ang dungeon boss. May mali sa sitwasyon, kaya sinabi niya sa kanyang mga skeleton warrior na umatras. Sa harap ni Lin Moyo, may maraming mga mata na kulay pula na tumitingin mula sa kuweba. Ito ay mga level 14 na mining wolf, at marami sila halos 100. Alam ni Lin Moyo na hindi sila malakas, ngunit madami. Iniisip niya na kahit ang mga ordinaryong professional, kahit 10 sila sa isang party, hindi kakayanin ang dami ng mga mining wolves na ito. Pero siya ay isang necromancer, at lahat ng mga ito ay kanyang experience points. Nakatanggap siya ng 2,800 na EXP para sa pagpatay ng isang mining wolf. Ginamit ni Lin Moyo ang kanyang corpse explosion skill, at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Halos lahat ng mining wolf ay namatay sa atake. Mula sa level 11 at 38%, naging level 11 at 77% na si Lin Moyo. Muling lumitaw ang Wolf King, at sinabihan ni Lin Moyo na dapat masubukan rin ito ang kanyang skill. Ginamit niya ang kanyang skill sa Wolf King, at biglang sumabog at namatay ito. Ngunit nagulat si Lin Moyo dahil mababa lang ang nakuha niyang EXP 15,000, katumbas ng 5 fierce wolves. Masyadong mababa ang halaga ng EXP para sa gastos. Pero swerteng, maganda pa rin ang mga iniwang items. Sabi ni Lin Moyo, kung patuloy niyang lilinisin ang daan, malapit na niyang matagpuan ang huling boss ng dungeon. At sa hinaharap, kung lilipat siya sa hell-level dungeons para sa solo clearing, mas marami pa siyang EXP. Nakatanggap si Lin Moyo ng mensahe na namatay ang isang level 15 na Goblin Elite Warrior. 4,500 EXP ang nakuha niya. Iniisip niya na naka-level up siya ng isang beses sa loob ng isang oras. Base sa efficiency na ito, posible na malampasan pa ang ilang rounds at marating ang level 19. Nakakita si Lin Moyo ng isang natutulog na level 16 na Goblin King. Sinabi niya na makakarating siya sa level 12 pagkatapos patayin ito. Sinabihan niya ang Goblin King na panahon na para magising. Nang tingnan ni Lin Moyo ang stats ng Goblin King, maliwanag na ito ay ang huling boss, at mas malakas ang katangian nito kaysa sa kanyang mga skeleton warriors. Biglang nagising ang Goblin King at umatake kay Lin Moyo. Aktibo ang kanyang damage transfer skill, kaya napunta sa kanyang mga skeleton warrior ang mga pinsala. 2 skeleton warrior ang namatay sa isang sulyap lamang ng Goblin King. Ginamit ng mga ito ang kanilang rage strike skill, at naging saksi si Lin Moyo sa kanilang pagtunggali. Naintindihan niya ngayon na masyadong mahina ang kanyang mga depensa at mababa ang kanyang stats kung ikukumpara sa stats ng Goblin King na nasa 3,000. Ang mga damage na natatanggap niya ay napupunta sa buhay ng kanyang skeleton warriors. Napagtanto niya na ang kanyang kahinaan ay siya mismo. Naisip ni Lin Moyo na dapat niyang pataasin ang kanyang stats. Naisip niya, hindi kaya ng kanyang skeleton warriors ang Goblin King. Pero huwag kalimutang meron siyang army ng skeleton warriors, at nag-iisa lang si Goblin King.